Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin mga kapatid, ito pong request ni na Apollo Kibuloy na hospital arrest. At yung pinangangambahan natin noon dahil po yung judge ng korte no, ay sabi ko nga, DDS, may utang na loob kina Digong. Ang asawa nito, ni Montesa, ang nag-appoint sa Makati ay si Digong. Tapos, ang siya rin ang judge na si Montesa ang nagpa-aresto kay Maria Ressa ng Rappler. Eh kung tutuusin, 'di ba, mali naman yung kanilang ginawang basihan dahil pala ayon sa Korte Suprema sa recent decision nila at maging sa revised penal code, ang prescriptive period ng kasong libel or any forms of libel ay 1 year. Isang taon lang. Eh yung sa kaso ni Maria Ressa, nagawa nila yung original article na wala pang cyber libel. Ang sabi ng batas ng legal maxim ay walang krimen, hindi pwedeng sabihing paglabag o krimen kung walang batas na nagbabawal nito. 'Di ba? Eh wala pang batas doon ng cyber libel. Tapos nung meron ng cyber libel, yun yung time na ikinorek nila yung isang parte ng article. 'Di ba? Pero same story pa din. So yung thoughts, ganun pa rin, nandun pa rin. So paninira daw yun, sabi ni Wilfredo King. Sa kanya naman, kung naapektuhan siya, that is his judgment eh. Diba? Pero legally speaking, kung titignan natin yung sinasabi na 1 year lamang, eh dapat po nasunod nila yun. Diba? Eh nangyari, halos isang dekada eh. Oh. Ngayon, may decision dyan ng Korte Suprema sa isang kaso na sinasabi good for 1 year. At napakasimple lang naman talaga kasi merong standard ng nasa revised penal code. Kaya sabi ko, nako, baka mamaya paboran ito, wala hong magagawa ang PNP. Kung hindi, 'di ba? Payagan si Kibuloy o i-transfer si Kibuloy papunta sa isang ospital at delikado. Kagaya nung nakaraang na-reveal na may nakuha ito nila General Torre na ang plano itatakas mula ro sa compound si Kibuloy na naka-face mask, naka-scrub yung pang-nurse na uniform. 'Di ba? Itatakas siya ng ganun. Kaya lang ang problema nila rito kasi naging mahigpit ang PNP. Ini-inspection talaga lahat yung mga sasakyan na labas-pasok. Ngayon, ang desisyon po ng korte, siguro dahil nga nabulabog, napag-usapan, 'di ba? Na baka, at saka isa pa, wala nang dahilan para talagang sabihin natin paboran pa sila dahil wala na si Duterte. Taob na bangka. 'Di ba? Yung mga maka Duterte, ilan na lang ngayon? Kakarampot na lang yung pro BBM, yun ang tumaas. Naging 38 na, dating 36%. Sipin nyo yun. Palaki ng palaki. Trust rating ng mga nakausap namin dito kina PBBM at kay VP Sara. 'Di ba? Mas mataas ang kay PBBM. Oh, ang katuwiran nila, ba't kami yan ang binoto namin at saka siya ang presidente ng Pilipinas. Ba't kami magtitiwala kay Sara? Oh, 'di ba? Ito pa ang masakit. Mas marami pa ang neutral nakikiramdam kaysa kumpara doon sa bilang ng nagtitiwala kay Sara. Ngayon, meron siyang isang sinasama eh. Etong Ingrid Canada. Yan, ito yung yan kasama niya diyan. Sipin niyo no, grabe no, Canada. Ngayon, ito ay sabi, based sa manifestation ng korte, teka, dito natin to. Yan. Pasig Court has dismissed the plea of the camp of Kingdom of KOJC and founder Apollo Kibuloy for his hospital arrest. Based sa manifestation ng court and defense kanina, in open court, it is already denied. Okay? So doon pa lang, wala na, denied na raw po talaga. Right? Sabi ng abogado ni Amanda. Pero,
Ang plano naman po nila Torion ay mag-file po ng motion for reconsideration. And I hope, panindigan na lamang po ng Pasig RTC 159 ang desisyon, di ba? Unfair naman na kung nasa Kibuloy, hospital arrest. Alam nyo naman yung mga tao niyan. So ano to, pagka pinagbigyan yan, hanapan na naman tayo. Di ba? Pinagbigyan naman sila sa request nila, mag-submit sila ng medical, tag dito, yung assessment, di ba? Malaman. Kasi hindi naman po nangangahulugan na meron kang iniinom na gamot, maintenance, kailangan ka ng naka-hospital arrest, hindi ka naman invalido. Di ba? Tsaka pagka in-hospital arrest si Kibuloy, napakarami ho ang madideprive. Kasi syempre, yung kwarto, ilan yung kamang ilalabas doon. Bukod doon, sino ang magbabayad doon? Naturalmente po, gobyerno yan. Kasi gobyerno yung nagpabor na pagbigyan siyang doon siya ikulong. Instead na doon sa pasilidad mismo ng BJMP o ng PNP. Diba? Kaya sabi ko, ang pinaka special treatment, maximum na maibibigay ng gobyerno dapat sa kanya, hanggang doon lamang sa custodial center na kung saan bantay sarado pa talaga siya. 'Di ba? Yun lang, hindi yung pagbibigyan pa ng hospital arrest. Ano bang nagawa niyan? 'Di ba? Sabihin natin nakatulong. O sige, nakatulong. 'Di ba? Expected po 'yan sa bawat tao na makatulong sa kapwa. Pero yung mga akusasyon laban sa kanya, ibang usapan 'yun. So yan, ako medyo nakahinga na ako ng maluwag rito talaga nang malaman ko kanina na hindi po naaprubahan yung kanyang motion for hospital arrest. At sana again panindigan na po ni Montesa na manatili na lamang doon si Kibuloy sa kulungan. Total malakas pa siya sa kalabaw. Okay?